Welcome back mga ka-friendship, this is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. If bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang i-subscribe ka-friendship. Syempre, i-hit mo na yung like and share button dyan. Kalampagin mo na rin yung kampana para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Sa mga videos natin, syempre, gusto nating pag-usapan ang mga kwentong kasambahay, nakakapulutan ng aral, idea ng mga baguhan, mga aspirant na gusto ring magtungo at magtrabaho dito sa gitnang silangan. Syempre, mga ka-friendship, marami sa mga nanonood dyan hindi pa nakapag-subscribe, baka naman suportahan nyo po ang munting channel natin para mas marami pa pong maabot, ma-inspire pa po tayong gumawa ng mga videos and marami pang matulungan in the future. Yan, matulungan. Ayan, so ganap for today. Ang topic natin ay napaka-importante. Ayan. Napansin nyo ay napanood nyo na ba mga ka-friendship yung bagong nag-viral na video sa TikTok at saka sa Facebook? Ayan. Alam ko, bago ka man o luma ka man, itong video na to ay kapupulutan natin ng aral. Most especially sa mga kasambahay na kagaya ko na nagtratrabaho dito sa gitnang silangan. So mga ka-friendship, itong video na to is, it doesn't matter kung anong lahi ito, kung saan mang sulok ng mundo ito. Pero ang gusto kong i-point out dito ay yung aral na mapupulot natin. Lalo na po sa ating mga nagtatrabaho sa bahay at ang binigay sa atin na responsibility ay mga maliliit na bata. Okay. Dito po sa gitnang silangan, ang mga bata ay tinuturing niyang gold. Ayan, napaka ano po nila. So, pansin nyo, di ba? Kung nasa 4 sila na mga anak, kailangan may dala-dalawang daday ang mga yan or mga tagapag-alaga. Okay, ganito po yan mga ka-friendship. Kanina, nung nag-i-scroll ako, kasi nag-iisip ako kung ano yung i-content ko sana ngayon na maganda. Kasi nga, nung mga nakaraang araw na busy tayo, yan, may mga hindi pa tayo na-edit na video. Tapos biglang dumaan itong video na to. So, panoorin natin itong video na to. Ayan mga ka-friendship. Ayan. So, nakikita natin sa video na yan na merong dalawang batang babae. Babae ba to? Isang maliit at saka isang malaki-laki na. Siguro mga 7 or 9 at itong isa ay mga nasa 2. Doesn't matter. Okay? Kung ilang taon na sila. Ang gusto ko talagang i-point out dito ay yung aral na mapupulot natin. Okay. Yan. So, walang mga adult na nakatingin sa kanila. Pero may kasamang video ito na late na nung napansin nila na yung mga bata ay nalunod na. Okay? Tapos tinatry ng mga tao, yung mga kamag-anak siguro mga kamag-anak siguro ng mga victim na i-revive sila. Tinatry nilang i-revive yung mga bata. Ayan, so ano yung aral na mapupulot natin dito? Tayong mga nasa bahay na nag-work, please lang po, kung kayo ay may mga bata na inaalagaan, lahat ng, ituon nyo yung pansin. Tama ba? Pagtuunan nyo ng pansin yung mga bata. Yung trabaho na paglilinis, tsaka na yan kung tulog na yung alaga nyo or nasa parents na niya. Kasi, alam nyo guys, ang mga bata, mga natural na mga makukulit yung mga yan, mga nag-wonder sila sa mga paligid nila, ano kaya to, ano kaya yan. So, kalimitan ang disgrasya sa mga bata lapitin sila ng mga disgrasya. Kasi nga yan, parang, ano kaya to? Parang yung gusto nilang mag-explore. Ganyan. So, tayo na mga nag-work dito sa bahay, kailangan nakafocus tayo sa mga bata. Yan yung number 1 na pinaka-importante sa lahat. Kung ang binigay ng employer mo sa'yo na task ay alagaan ang mga bata,
dapat nakafocus ka palagi sa bata. Yung paglilinis, paglalaba, paghuhugas, mga ganyan, kailangan may sarili kang schedule. Lalo na kung wala kang kasama, kailangan hati-hatiin mo yung oras. Kailangan magaling kang mag-manage ng oras mo kung paano mo siya gagawin. Dahil dapat ang focus mo talaga ay yung bata. Ayan, so tuloy po tayo mga ka-friendship. It doesn't matter kung ano ang lahi ng mga victim dito sa video na to. It doesn't matter kung saan mang sulok ng mundo ito. Ang gusto kong i-point out at i-emphasize dito ay yung aral na mapupulot natin. Most especially po sa mga nagtatrabaho or magtatrabaho dito sa gitnang silangan at ang naibigay na task sa kanila ay mag-alaga ng bata. Okay. So, kanina nung nag-iisip ako kung ano yung magandang i-content, may dumaan sa wall ko na video. So, nakakalungkot na ganito yung sinapit ng mga victim. No? And, yun nga, kailangan mga ka-friendship na yung focus natin kung bata ang inaalagaan natin, kailangan talagang 100% ay ilagay mo yung pagtuunan mo ng pansin yung alaga mo. Lalo na kung yung mga bata ay nag-start na silang mag-crawl or mga nasa 2 hanggang sabihin na natin 10, ganyan. Kasi ang mga bata, nature sa kanila yan yung makulit sila, nag-i-explore sila, gustong-gusto nilang, parang nagwo-wonder sila sa paligid nila kasi doon nga sila natututo. Yung sa pag-wonder nila sa paligid nila, doon sila natututo, 'di ba? Kaya kailangan tayo ay laging nakafocus sa kanila. Okay? Alam ninyo na napakahigpit, mga ka-friendship, napakahigpit po ng batas dito sa gitnang silangan, lalong-lalo na po pagdating sa mga bata. Kaya kailangan yung responsibility ninyo ay pagtuunan nyo ng pansin yung mga alaga ninyo. Okay? Maraming kaso na po ang nangyari na napabayaan ng dada nila o yung katulong nila, yung mga alaga nila. And tignan nyo po kung ano yung consequences na nangyari doon sa katulong or sa mga katulong na nakaligtaan nila yung mga alaga nila. Especially po dito sa gitnang silangan. Dahil ang mga bata dito ay tinuturing din nilang mga gold. Ayan, napaka ano po. So, ayan, kung pansin nyo, yung video, yan, kung napanood nyo na po tong video na to, pansinin nyo, may dalawang bata na naglalaro sila sa pool. Okay. Yung isang mas maliit, nakaahon na siya doon sa gilid. Tapos, yung mas malaki na bata ay lumundog siya, ni-reach niya yung salbabida. Tapos, sa kasamaang palad, tumaob siya doon sa, nabitawan niya yung salbabida doon sa malalim na parte. Okay? And hindi marunong lumangoy yung bata. Yan. And then, nilapitan nung mas maliit. So, sa kasamaang palad, nalunod silang parehas. Tapos, late na nung may nakapansin sa kanila. Pansin nyo, walang mga adult na nakatingin sa kanila. Or mga magulang sana nila. No? Tapos, merong kasamang video ito na yung lalaki, yung nakapansin sa mga bata. So, nung kinuha niya, trinitry nilang ni-revive. So, nataranta sila. Yan. Hindi ko na tinapos yung video kasi heartbreaking. Lalo na sa isang magulang. No, na makapanood ng ganito, masakit sa dibdib. Yan. So, mga ka-friendship, ito yung dapat natatandaan natin. Kung bata ang alaga natin, ay wag na wag nyong aalisin yung mga mata nyo sa kanila. Lalo na kung sila ay naglalaro,
nasa labas, or naliligo, or maliligo sa pool. Alam natin dito sa gitnang silangan mga friendship dito sa Saudi, halos lahat ng mga bahay may sari-sarili ang mga pool. Minsan nga yung mga bahay nila nasa loob na mismo yung swimming pool. Kaya dapat lagi tayong aware kung nasaan or saan pupunta ang mga alaga nating bata. Okay, heto na naman tayo. Marami ang magsasabi na alam ko na yan, basic na yan. Okay. Ito ay magsisilbing paalala sa atin mga ka-friendship. Yes po, alam nating lahat yan. Pero kailangan paalalahanan natin ang mga sarili natin dahil may mga instance or may mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Gaya ng pangyayari na to. Do you think, alam naman ng parents, di ba, na yung swimming pool, kung walang ay delikado. Of course, alam nila yan. Pero anong nangyari? Nakaligtaan po nila. Di ba? Kaya ganun po. Alam nating lahat, yes po, alam natin na may pagkakataon na pwedeng madisgrasya yung alaga natin ganyan. Kaya po kailangan natin ng paalala. Ito yung number 1 kung kayo po ay magtatrabaho bilang kasambahay at ikaw ay binigyan ng task mo or responsibility mo na ang aalagaan mo ay bata, kailangan nakafocus ka po palagi sa alaga mo. Hindi nakafocus sa cellphone, hindi nakafocus sa TikTok, nakafocus po sa alaga mo. Okay, eto na naman. Based sa sariling experience natin. Yes, alam ko po yung mga ganitong instance, mga ganitong pangyayari. And dumating ako sa point nung maliit pa yung alaga ko, magto 2 years old siya. Okay, dumating ako sa point na na-experience ko din na may nangyari sa alaga ko. Okay. Nasa play area siya. Tapos yung kapatid niya, hindi ko nakita, nilabas niya yung mga Lego. Alam niyo yung mga Lego, yung mga dinidikit-dikit na ganyan, ina-assemble. Merong maliit na parte, di ko alam dito sa alaga ko kasi kumuha ako ng merienda nila. Bumaba lang ako, saglit lang yun. Nag-cut lang ako ng orange na merienda niya. Okay, wala pang 1 oras yun. Pagbalik ko sa taas, may dinudot-dot na siya sa ilong niya. Yun pala, yung maliit na Lego, siniksik niya sa ilong niya. Ang kaba ko talaga nun kasi hindi matanggal. Tapos hindi ko alam yung gagawin ko. So binuhat ko siya. Pinunta ko sa nanay niya agad-agad. Tapos yung nanay niya, tinatry niya na tanggalin. Okay, ito po yun. Ito na naman, isang tip. Sa ating lahat, kung merong foreign object na pinasok ang mga alaga natin sa tenga or kaya sa ilong, kung hindi po tayo expert at hindi natin alam paano gawin, wag nyo na pong itry na hugutin. Kasi yung pagtatry natin na paghugot at hindi tayo marunong, magkukos pa yan ng more damage doon sa alaga natin. So, ang dapat nyong gawin, dalhin na lang sa pinakamalapit na hospital. So, ayun po. Nung tinatry ng nanay niyang i-chani yung ilong ng bata, syempre umiiyak yan. Tapos, mas lalong sumiksik yung Lego dito. So, sabi ko, dalhin na lang natin sa hospital. Yun po yung pinaka-worst na nangyari sa amin ng alaga ko. Yan. Kaya, sinishare ko po sa inyo ito para kapulutan nyo ng idea. Kailangan, wag ninyong aalisin yung mga mata nyo sa kanila. Kung may gagawin kayo, much better na kunin na lang ninyo yung alaga ninyo, dalhin nyo doon sa tabi nyo. Kaya mula nun, hindi ko na iniwan yung alaga ko. Kaliwali yung mga maglinis ng kwarto, maglinis ng sala, palaruan nila kung gising pa siya. So, ito kailangan natin ng mag-manage, magandang
pagmamanage ng oras natin, yung schedule natin sa paglilinis. Kasi ang pinaka number 1 talaga na importanteng tutukan ay yung mga alaga natin. Hayaan mong marumi yan, basta importante safe yung alaga mo. Huwag din po tayong papakampante na ay mabait naman yan, ganyan, tapos nakatutok ka na sa cellphone mo. Merong nangyaring ganyan po, kabayan. Siya, tapos ang problema nag-TikTok siya, nakuhanan pa ng video, nahulog yata yung alaga niya. So yun, halos ewan ko kung anong ginawa na ng madam sa kanya, pinaghahampas siya, saka kung ano-ano na, kasi kasalanan niya, diba? Ganyan po ka-importante na dapat alam po natin. And lagi nating iisipin na kailangan natin ng mga ganitong paalala, dahil importante na lagi tayong nare-remind at may nang re-remind sa atin. So nung napanood ko tong video na to, magandang reminder to sa lahat ng mga kasamahan kong nagtatrabaho sa loob ng bahay, na ang trabaho ninyo ay mag-alaga ng bata. Napakagandang reminder po ito, na wag ninyong aalisin yung mga paningin ninyo sa mga alaga ninyo. Halimbawa, kung utusan man kayo ng mga amo ninyo, mga ganyan, mga instance na naglalaro sila sa tubig tapos utusan kayo ng amo, please lang, kunin nyo yung alaga ninyo at dalhin ninyo sa harap ng nanay niya. Okay, mga ka-friendship, ito, isang example pa to. Nangyari ito sa isang kaibigan ko. Nag-aalaga ng bata. Nagpunta sila ng Straha. Ayan, nag-swimming yung mga bata, nakasalbabida yung alaga niya. Tapos, inutusan siya ng nanay na may kukunin yata, ewan ko, gawa ba yun? Kasi nga, syempre, mga nanay, syempre, mahilig yan sa mga kape-kape, nagtsatsa sila, kukwentuhan, ganun. Inutusan niya yung katulong niya na may kunin at idalhin sa kanila. So, itong friend ko, iniwan niya yung bata dun sa pool. Okay? Pag alis niya, tumaob po yung salbabida. So, yung ulo niya umilalim sa tubig, yung paa niya umibabaw. Good thing is nakita agad siya. So, grabe ang galit ng tatay. Okay? Grabe ang galit ng tatay. So, di naman ganong pinagalitan yung kaibigan ko kasi nga nakita naman na inutusan ng nanay. Okay? Kung ganito po yung sitwasyon ninyo, wag nyong iiwan yung bata. Kunin nyo yung bata, ilagay nyo sa harap ng nanay niya. Okay, sabihin nyo, tignan mo yung anak mo, dadalhin ko yung sinasabi mo. Kaya sa akin, nung na-experience ko yun sa alaga ko, never, kahit na nagagalit na yung kasama ko, na gusto kong samahan sa kusina, kung nasan yung alaga ko, nandoon din ako. Hanggang magsawa yung amo kong babae, sabihin niya na, wag mong laging sinasamahan kasi nasanay na yung bata, palagi na lang, Juna. Wala na siyang ibang gusto kundi Juna, kasi nasanay na siya. Lagi, hindi ko siya iniiwan that time, nung maliit pa siya. Kung nasan siya, nandun ako. Kahit sabihin nila, di bali, nandyan naman sa bahay ng tita niya, ay ako, hindi ko iiwan. Kasi nga, responsibilidad ko siya. Anything na mangyari sa kanya during yung time ng trabaho ko, during yung duty ko sa kanila, anything na mangyari sa alaga ko ay ako ang sisisihin. Kaya dapat ganun. Kaya napakalaking aral ito sa atin, na lalo na sa mga parents or sa mga nag-aalaga ng bata, na wag nyong iiwan yung mga alaga nyo. Delikado po ang tubig. Kahit na sabihin mong mababaw yan, or kahit na sabihin mong marunong namang lumangoy, hindi po natin alam ang disgrasya. Paano kung nadulas, nauntog, kaya kailangan nandun po kayo palagi. Okay, mga ka-friendship, please lang, yun po ang lagi nating ilalagay sa ating isip. Marami na po tayong mga kababayan ang nasalang sa death penalty gawa ng naaksidente ang kanilang mga inaalaga ang mga bata. Kaya laging magsilbing aral ito para sa ating lahat.
And nakakalungkot kung ano man yung nangyari sa mga batang ito, no? Ayun, so mga ka-friendship, naway nakapulutan nyo ng aral itong video natin na to. Para din po sa akin, reminder po ulit ito sa ating lahat na kung ano yung alaga natin, yun dapat nakatutok tayo. Yung mga trabaho natin na maglinis at iba pang mga gawain, dapat i-schedule natin yan. Alam natin kung paano yung pagbabudget ng time natin. Dahil ang number one na focus natin dapat ay ang mga bata. Yun po. So maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to. Lagi ko pong sinasabi kung anong magandang nasimulan natin, pagpatuloy lang natin at syempre magdarasal po tayo para palagi, naway gabayan po tayo. And kung alam niyo ang karapatan niyo, lagi ko din sinasabi na ipaglaban niyo ang karapatan niyo. Huwag naman po kayo makipag-away pero sabihin sa maayos na paraan. Ayan, so hanggang sa muli mga ka-friendship and maraming salamat. Direct me.